Hi guys! Ngayon mamamalengke tayo. Samahan nyo ako sa Inala. Itong palengke namin. Kasi prepare ako para sa birthday, sa binyag. Sorry, hindi pala sa birthday, sa binyag ng anak ko. Sa next Sunday, si Arjun. Kaya ito, bago tayo dumiretso sa palengke, magpapagas muna tayo. Samahan nyo ako. Dito sa Australia, self-service ang paggas dito kasi walang dito walang mga crew para tumulong paggas. So, self-service. Tignan nyo, panoorin nyo ako kung anong gagawin ko. So, unleaded E10 ang ilalagay natin. Dinala ko lang yung maliit na kotse namin ni Habi. Kasi ako lang naman mag-isa, niyo kasama yung mga bata. Kaya ito lang yung tinayad ko. Mas madali siyang i-park kasi maliit. Saka mas mabilis siya i-drive. Akong mag-isa lang ngayon ang lumabas. Wala yung mga bata. Wala si husband. So, ayan. Tingnan natin kung ano lang full tank niya. Lagay natin $50. So, $50 ang nilagay ko guys. Ayun, nakita nyo. Tapos na. So, out na natin siya. Balik natin siya dito. Sarado natin ang tangke. Ganun lang. Close. Tapos, bayaran natin sa counter. O, pwede din dito kayo magbayad. Ay, wala silang tap and pay. So, kailangan natin pumunta sa counter para magbayad. Let's go! Samahan nyo ko. Sa Inala. Sa Inala kasi, dun yung halos karamihan ng Asian groceries mabibili o mahahanap. Kaya halos karamihan yata ng Asian dito sa Brisbane kilala o alam nila kung ano yung Inala at kung saan. Kasi halos lahat yung price price wise okay lang din. Actually meron na kaming vlog dyan. Meron na kaming video dyan habang namamalengke kami. Buntis pa ako nun sa bunso ko kay baby Arjun. Ngayon, after 4 months, bumalik ulit mamalengke para sa binyag ng anak ko, ni baby Arjun sa susunod na linggo. Dito ko mas ginustong mamili kasi dito lahat halos mahahanap mo yung mga bilihin sa atin sa Pilipinas. Gulay, lahat doon sa Inala. Lucky din naman ako kasi malapit lang dito sa bahay namin yung Inala. 25 to 30 minutes drive lang. Yung iba kasi, alam mo, dinadayo pa nila tong lugar na to para lang mamili. Lalo na yung pagdating sa isda at gulay. Tsaka ang dami ding Asian stall o mga tindahan doon. Vietnamese, Chinese, Korean, halo-halo. Tapos yung mga ang kagandahan doon, mga Filipino products. Ay, may Filipino restaurant nga din pala doon. Doon kami kumain. Yung Chooks to Go. Kung makikita nyo sa past vlog namin, doon kami kumain ng chicken a la Jollibee style with spaghetti na gustong-gusto ng panganay ko ni Chris. Tayo dito. This time ako lang mag-isa. Wala si Habi, wala si
Chris at Arjun. Wala yung mag-ama ko. Nasa bahay niwan ko. Kasi para makapag-focus ako sa palengke. Focus ako ano yung bibilhin ko. Kasi kung kasama ko sila, medyo si Habi, nag-aantay lang siya kasama yung mga bata sa labas ng shop or store. Habang ako namimili. Parang hindi ako makapag-focus at magmamadali ako dahil nga sa ano. Nag-aantay si Habi. Niisip ko siya. Ngayon, dun lang sila sa bahay niwan ko. Mas kampante ako. Dito, $1.95 ang gas nila. So, iba-iba talaga ang presyo ng gasoline station. Di bale, ilang cents lang naman. Medyo ano, stoplight traffic. Kaya ito muna tayo. Ano ba itong ginawa ni Abby? Mas mura dito ang gas. Petrol. Okay lang, sige lang. So, ayun, may kwento ako, may ano ko sa inyo guys. Ano tawag dito? Yung share ko lang sa inyo, yung experience ng pagiging mother or nanay or ina. Ano, demanding siya. Mahirap, oo, mahirap. Pero, kung marunong kang mag-manage ng time mo, marunong kang mag-manage ng mga bagay-bagay, kaya. Yung kailangan mo lang kasi ang ano lang sa pagiging nanay, yung oras talaga. Kailangan mo talagang i-manage at saka kailangan mas organize ka kaysa sa kung ano yung dating single ka pa tapos organize ka, mas kailangan mong maging organize pag nanay ka na. Yung gahol sa oras, nandun yung dahil nga syempre kailangan mo itutok yung oras mo yung sa mga bata. Mas importante sila improve mo yung management skill mo at saka organization. Motherhood, marami ka talagang matututunan. Management and organizing skill mo talagang mag-upgrade pag nanay ka na. So ayun, kesa sa wala na tayong, minsan nawawalan talaga, nauubusan tayo ng oras sa sarili, para sa sarili natin. Minsan hindi tayo hindi natin nalulok after ba yung sarili natin. Ngayon ko na naiintindihan lalo na kapag nanay ka na talagang focus natin sa mga bata kaysa sa sarili natin o sa ibang bagay. So, ng labahan mo, ng paglalaba mo, may schedule ka ng pagtutupi mo, may schedule ka ng paglilinis mo ng pagtulog yung mga bata. Doon ko sinasamantala yung mga gawain ko.
tulad niyan, pag day off ang asawa ko, day off ni hubby, doon ako doon ko sasamantalahin lahat ng housework. Tapos pag tulog yung mga bata, sinasabayan ko sila matulog. Syempre kailangan ko rin matulog kasi ako yung focus talaga pag gabi sa baby namin, kay baby Arjun. Ako talaga yung gumigising para magbigay sa kanya ng milk.